Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang number 2 pick ng San Antonio Spurs, Dylan Harper, ay nagpapakita ng napakatinding potensyal ngayon. Kung nasa team lang nga siya na walang all-star caliber point guard at tulad ni De'Aaron Fox ay walang duda na parte na siya ng starting 5. Naglalaro lang nga siya ng 21 minutes per game ngayong season, subalit nagtatala na siya ng 13 points, 3 rebounds and 3 assists per game on 48% shooting sa field. Sa mga games din na naglalaro siya ng 25 minutes o higit pa, ay halos matik na nga ang 20 points, 5 rebounds and 5 assists. At ang kagandahan nga sa kanya ay efficient din siya para sa isang rookie. Hindi nga madalas sa kanya yung tinatawag na mga rookie mistakes. Kaya naman dahil dito ay nape-pressure nga ang San Antonio Spurs. Dahil ang ganito kagaling na talent ay hindi pwedeng malimit lamang sa pagiging 6-man unless tulad nga ito ni Manu Ginobili. May 3 taon na nga ang Spurs dito dahil kapag natapos na ang kanyang kontrata at hindi pa din siya nagiging starter, very likely nga na magiging James Harden 2.0 ito na lilipat o hindi pipirma ng extension dahil alam niya din sa kanyang sarili na kaya niyang mag-perform at a higher level kung mabibigyan lang siya ng sapat na minuto. Kaya naman very likely nga na isa kay De'Aaron Fox, Stephen Castle at Devin Vassell ang mawawala sa team kung nais silang mapanatili ang talent na may superstar potential at tulad ni Dylan Harper. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Kahapon nga'y natanggap ng Warriors ang kanilang pangatlong sunod na talo laban sa Phoenix Suns yan at bumagsak na nga sila sa record at 13 wins and 15 losses. Very disoriented nga ang kanilang opensa pati na din ang kanilang depensa. Panay 3-point lang ang kanilang opensa ngayon at madaming game na ang nilaro nila ngayong season kung saan mahigit 50% ng kanilang field goal attempts ay nanggaling sa 3-point line. Kaya naman kapag hindi nga ito pumapasok ay talagang hindi nagiging maganda ang takbo ng kanilang opensa. Dahil din nga dito ay bumabagsak din nga ang kanilang free throw attempts dahil bibihira sila kung umatake sa pinta. At pati na din ang kanilang rebounds dahil sa kanilang 5-out offense ay nakatambay nga ang lahat sa labas at walang nakaposisyon para sa mga offensive rebounds para magkaroon ng second chance points. Base nga sa pinapakita ng Warriors ngayon, malabo nga na maging contender sila at posibleng mamiss pa nila ang playoffs. Kaya naman ang tanong ng madami ay dapat na bang magpanik ang Warriors at gumawa ng mga big time trades bago sumapit ang trade deadline sa February 5. Dahil ang mga veterano nga na tulad nila Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler ay naglalaro lamang para sa championship. Kailangan nga nila ng mga kakampi na matutulungan sila na matawid ang mahabang 82 regular season games at sa playoffs na nga sila magte-take over kung sakali man na makaabot sila dito. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na gumawa ng trade ang Warriors upang may salba pa ang season na ito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.